Marcos, hindi natin alam yung yung gusto nitong mangyari sa buhay niya. O kasi nung nakaraan, pinagtatanggol niya si Tambaloslos, di ba? Sabi niya, mabait naman yan, pabanjing-banjing lang. O palagay ko, mayroong nag-uudyok dyan. May mga ganun-ganun siya eh. Ngayon naman, pinagagalitan niya. Hindi ka naman Marcos, gumaganon siya. Tingnan nga. Ay, may ano ba talaga? Ano ba talaga? Nililigtas mo si Martin o nilulubog mo? Ano ba? Ang gulo-gulo ng pamilya niyo. Pati kami dinadamay niyo. O sige, i-play nga natin tong ni Amy. Tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulog. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ang bait mo naman sa mga Duterte. Aling Amy, konti na lang, mawiwin mo na ako Konti na lang, Amy, maniniwala na ako sa iyo na talagang pro Duterte ka. Pero sige na nga, dahil love mo ang mga Duterte. Sige na nga, wag na natin awayin si Super Ate Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin, bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos, hello. Grabe So ibig sabihin, nung ginanon mo siya, sumagot siya na mas Duterte ka pa kaysa sa Marcos. Kinakahiya ka ng family natin. Tapos ang sabi mo, hello, you're not even a Marcos. Sino sinasabihan mo you're not even a Marcos? Si Tambaloslos? O yung asawa Marcos yun. Claro. Yes. Tsaka Senator Amy, nung... Oy, Badoy, kailan ka ba pwede makausap ni Kaloy Abnoy? Baka sakaling ikaw ang magsalba ng kanyang channel. Gawa ng siya'y Iskonyan pero dirin-diri siya sa mga Iskonyan. Badoy, kausapin mo na si Bagong Lipunan open yung channel niya. Ewan ko kung may channel pa yan bukas. Pero bukas na bukas po ang channel niya para sa boses nyo. Ako na nananawagan, parang awa mo na, Badoy. Wala nang contact. Sinunog na ni Kaloy Abnoy yung tulay niya sa mga Iskonyan. At saka sa mga Bantag Tebes vloggers. Inaway niya na si Jojo, inaway niya na si Brothers Travelers. Doon lang siya humihingi ng mga contact number ninyo. Kaya dahil wala na siyang contact sa mga Iskonyan at wala rin siyang contact sa iyo, baka pwede Badoy. Yung friend request niya tsaka yung message request niya pakibasa naman. Alam ko na wala siyang kwentang vlogger at wala naman siya talagang bilang. Pero parang awa mo na Badoy, baka naman. Kasi kung wala yung mga tulong ng mga vloggers, hindi naman magkakaroon ng content yan. Bigyan mo na siya ng sarili niya, please. Shoutout kay Don't Lose Hope. Di ba galit din siya kay Bado? Hindi nga, lahat nga ng galit siya. Basta galit si Banat Bay, kabati niya. Kita mo, bati niya ngayon si Thinking Pinoy. Pag nagkita sila ni Thinking Pinoy ngayon, magli-lips to lips yung dalawa na yan. Pag nagkita yung dalawa na yan, di mo alam kung sinong top, sinong bottom. Pero palagay ko, ito si Kaloy Roy, bottom to. Palagay ko, Queen B yan. Queen B. Sige. Ano natin to, si Badoy, baka sakali. When si President Duterte sat us in office, isa sa unang ginawa niya, yung he said yes to the burial of your father at the libingan ng mga bayani. Nung panahon na yon, parang radicalized ako. Parang feeling ko ikamamatay ko pag bibigyan. Akala ko magko-collapse ako. Pero nangyari. And then the next day I woke up and I told myself, buhay pa naman ako. And that was when it started. I mean, honestly, because of President Duterte. Yeah. My mind opened and my heart opened. Correct. And to listen to what he was saying,
Tigilin na natin yan. Huwag na tayong mag-away tungkol dyan. No? So, this was my journey with being de-radicalized. It was because of President Duterte. Nakakatawa nga ang nangyari noon. Sa totoo lang, maraming gustong tumulong si Presidente Era, pero hindi niya nakayanan kasi sobra nga yung public outrage. At galit na galit sa kanya ang dilawan, lahat na galit sa kanya. Sabi ni Presidente Era, ako, lalalim lang ang hidwaan ng ating mamamayan, wag na. So, atras. Tapos trying hard na naman kami. Ang nangyari, nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, susunod ako sa batas. Kung ano yung batas, ang liwaliwanag sa batas, kung talagang naging sundalo, tapos naging Secretary of Defense, pagkatapos may medal. Kapag naging presidente, lahat yun pwede. Sabi niya, may 4 grounds, di susunod. Alam nyo, ito dito ano tayo, real talk lang ha. Dito naman ako natuwa talaga kay Aimee. Kasi, let's say, sabihin na natin, yung kapatid niya not acting as if may naitulong ang mga Duterte sa kanya sa pagkapanalo niya. Let's just say that na kumbaga, hindi siya tumanaw ng utang na loob. I mean, siguro naman, the Dutertes are not really asking for anything in return sa kanilang kumbaga pagkampe. Although hindi, tsaka alam niyo naman, syempre alam niyo naman na hindi naman 100% sold si PRRD kay Marcos noon. So ang nakakatuwa lang kasi is hindi totally the whole family of the Marcos ay hindi totally tumalikod doon sa kanilang utang na loob sa mga Duterte. Kasi para sa akin, ang utang na loob nila sa mga Duterte, unang-una sa lahat, ito talagang pagpapalibing ni PRD sa libingan ng mga bayani. Kasi ilang presidente yung nag-try niyan. Si Erap tried it, pero hindi nakayanan ni Erap yung pressure ng mga dilawan. Bukod tangi si PRD, kampanya pa lang sinasabi niya na yun na sa tingin mo dapat may palibing sa libingan ng bayani si Marcos. Oo naman, sabi ng konstitusyon sabi ng batas basta kay dating sundalo pwede kang mailibing dyan. So sinabi niya na kung magiging presidente ka, palilibing mo. Oo naman kasi yung issue na yan sa mga Marcos noon has been parang the dividing factor kaya may division dahil nandiyan pa yung katawan na yan. So sabi ni PRD, ilibing na natin yan para matapos na yung division and then let us all heal together. Tinrayin talaga ni PRD na ihili na pagsamahin, kaya lang hindi talaga ubra Talagang hindi ubra, naging magulo yung yung kanyang administrasyon for some time because tinatry niya na yung pula at dilaw, pagsamahin, tapos yung mga komunista, lagyan ng mga posisyon sa gobyerno para wala silang masabi. But as it drags on, hindi nag-click yung gusto ni PRD na sana united yung buong Pilipinas. Siya yung unang nag-try Kaya nga alam ko na hindi naging posible nung panahon niya. Kaya nung ipinapangako nila nung kampanya, hindi talaga ako naniniwala kasi there is parang dito sa Pilipinas talagang hindi pwedeng maging isa ang tao kasi laging may kritiko.